Ang Japanese media ay hindi nakapaniwala at nagulat sa pasabog ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero sa panahong tinanong si Casimero na may paparating na sparring ba siya ngayon nasa Japan na. Ang naging kasagutan ni Casimero ay walang mangyayaring sparring na gagawin niya ilang mga araw bago harapin itong si Saul Sanchez. Kaya naman, napakagandang desisyon kaya ito ni Casimero na wala ng sparring na magaganap at ano kaya ang kanyang dahilan bagay ito ang kanyang napagpasyahan. Kaya tara, ito ang ating alamin. Casimero, sa kakaiwas ng panahon na magharap sina Naoya Inoue, Casimero lumiko na sa ibang direksyon at sinabi niya na kung ayaw ni Naoya ay ang kapatid na lang niya na si Takuma na lang. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Ang sparring ay napakalaga sa isang boksingero. Habang tumataas ang bilang ng rounds ng sparring na nagagawa ng isang boksingero ay mas lalong makakatulong ito sa kargang gasolina ng isang mandirigma. Pagdating sa tunay na laban, kahit huling round na ay parang kakasimula pa lang ng round sa mandirigmang maraming baong tangking gasolina. Sa nakarang na laban ni Inoue at ni TJ Dueni, inamin ni Inoue na lampas 100 rounds ang ginawa niya ay ito ang pinakamaraming sparring rounds na nagawa niya sa buong karera niya. Pero alam niyo ba mga kakwento, kung ilang total rounds ang nagawa ni Casimero ayon sa ibinigay na kasagutan ni Casimero sa Japanese reporter? Kakwento, mahigit 200 rounds po na total rounds ang ginawa ni Casimero bago pa man siya lumipad papuntang Japan. Seryoso na talaga si Casimero dahil kung sa nakarang laban niya kay Yukinori Uguni na naapektuhan ang kanyang naipakita sa laban dahil sa lagnat at dubo, sa ngayon ay aba, kakalagan na ang selyo sa nakakandadong halimaw sa loob ng 4 oras. Kumbaga, babawi si Casimero sa nakarang laban niya kung saan man siya nagulang. Pero ganoon pa man, ano ba talaga ang dahilan ni Casimero na wala ng sparring na gagawin niya sa Japan? Well, una mga kwento, ang total rounds na nagawa niya ay mahigit 200 rounds na. Teka lang, baka nagkamali ako sa pagbasa. 200 rounds nga ba? Tama, mahigit 200 rounds nga. At klarong-klaro dito na sinabi na hindi na makipag-sparring si Casimero sa Japan. Kakwento, hindi po si Mr. Kwento ang nagsabi po niyan. Lilinawin ko lang po ibinabagi ko lamang ang balitang mula sa Japanese reporter. Ay mas maganda na hindi natin paniniwalaan na ganito at hintayin na lang natin sa susunod na araw kung makipag-sparring ba talaga itong si Casimero. Dahil baka magbago ang isipan ng Team Casimero at makipag-sparring pala. Marami naman ang nagsasabi na mautak talaga itong si Casimero dahil ayaw niya na mapanood ng mga Hapon ang galawan niya o pinagagawa niya sa sparring dahil baka dahil ayaw niya na matitiktikan ng Hapon ang galawan ng angas ng Pinas at baka manapan pa siya ng butas. Lalo na ang hinahamon niya ngayon ay ang monster ng Japan. Pero ang iba naman ay medyo nababahala dahil baka maging kakulangan ito sa paghanda ni Casimero sa paparating na laban. Pero sa bagay mga kakwento, kung talagang mahigit 200 rounds na ang nagawa ni Casimero, may punto din naman kaya tama ng sparring at ang gagawin na lang ni Casimero ayon dito mag-adjust na lang siya sa kanyang timbang at light training na lang ang kanyang gagawin. Ako din po talaga mga kakwento ay gustong malaman kung ay binabagi ba ng Japanese reporter na walang sparring na gagawin ni Casimero sa Japan. Kaya naman kung sakaling may live si Coach Jason, ay magandang may tanong din natin ito kung gaano nga ba ito katotoo. Again and again mga kakwento, bagamat ibinahagi man ito ng Japanese reporter, pero mas maganda na maikumpirma pa rin natin ito sa Team Casimero. Pagkasasabihin ng iba dyan na ikaw kakwento gawa-gawa na naman. Kakwento, meron po akong pinagbatayan. Kailangan lang natin na kumpirmahin yan. Mga kakwento, klarong-klaro dito ang sinabi ni Casimero na kung itong si Naoya ay hindi siya lalabanan, gusto niya ang kapatid na lang ni Naoya na si Takuma ang kanyang papalagan at kung si Takuma ang kanyang harapin, pwede sa super bantamweight o sa bantamweight niya sasalubungin.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Enrico Cortez, kay kakwentong Michael, kay kakwentong Edgar Ediher Bahala, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.